Streets are talking JEPP BODDY Jeff Buddy. Maraming salamat lagi sa mga sumusuporta sa podcast na to at sa galaw na to, mapa live, TikTok, Facebook at syempre sa mga sumusuporta sa amin dito sa Milan, Italy. So, kakaiba tong guest natin ngayon kasi ito matagal ko nang kilala pero wala akong alam sa background sa buhay niya. At pinapakilala ko nga pala ang ulo ng Battle Crew, ang OG ng mga dance group dito sa Milano. Walang iba, sila kay Josh. Hello po, yun lang. Magandang hapon po. Pero bago lahat, umpisahan ko muna sa pagpapasalamat. Yeah. Una-una sa'yo, kay Kuya Nats, na pinakamabait na quiz sa Milano. Mm-hmm. Sa SRT, siyempre, tapos sa mga kapatid, lalo sa Ghetto RBD. Mismo. Sa tapos ano pa, sa mga sinunang dancer dito, yan. Yun lang. So yun, about sa pagpapasalamat, hindi ko na rin palabasin yung pagkakataon. Pasalamatan ko lang yung mga sponsors namin. Kusina ni Lodi, sa mga hindi pa nakakaalam, meron silang branch na 1 at 2. Ang 2 ay sa Via Conteverde 17 o 17, Zona Dergano, dito sa Milano. Lalo-lalo ngayon mainit ang panahon, gusto nyo ng halo-halo. Kung trip nyo din naman ng Lomi, makikita nyo dyan. Kung trip nyo ng kantahan, pampamilya, pambarkada, pang-couple, o kahit single lang kayo, pwede kayong pumunta dyan. Crispy Pata, the best. And then, ang Shouty Wayne Studio, search nyo lang Charmaine Villegas sa mga gusto magpa-manicure, pedicure, wax. Ayan, check nyo lang sa Facebook at saka sa Instagram. Madali siyang kausap at napakagaan ng kamay. Magaan din ang loob, syempre. At talaga mag-i-enjoy kang kausap siya. At walang iba, Commissary Select sa Via Marocchette 27 Milano. Yan. Isa din sa sponsor namin sumusuporta sa Streets Are Talking. At meron silang Street Food Festival every Saturday and Sunday. Dito lang sa zona ng San Siro, Baggio, Via Forze Armate 170, 170. Malapit lang yan sa metro ng Ingani, daanan ng 67 at 49, harap ng paniteriya na 24 oras. So kung gusto nyo makatikim ng mga isaw, Betamax, lahat ng klase ng inihaw, meron silang tilapia, meron silang hito, lahat. At syempre, meron din kantahan, may open mic at may mga artist din sila, mga guests. Every time na nagbubukas sila dito sa Streets Food Festival, yan sa Via Forze Armate 170, ulitin ko lang. At saka siyempre, Nudge Makes. Ito, yung mga ginagawa nito. Kung gusto nyo magpagawa ng mga souvenir, pang couple, pang pamilya, pang binyagan, pang kasal, basta sabihin nyo lang kay Boss Nudge, Nudge Malco, search nyo lang sa Facebook. At gagawin nyo yan. Consider it done. Gaya nga ng sabi ni Boss Nudge. You know? So yun, Lakay. Hello po. Hindi mo tayo ngayon. Kamusta ka naman? Okay na okay, kapatid. Okay na okay. Patuloy tayo sa buhay. Yun lang. Although, ito, yung mga nakaraang taon, nag-uusap tayo kasi may madalas yung meetup natin sa trabaho. Palagi. Pero, syempre, gusto ko din malaman na kung taga saan yung Josh. Ano ang matunay mong pangalan? Josh. Joel. Lalabas ko na dito. Joel talaga. Joel Kiton. Yan talaga. At taga saan ka sa Pilipinas? Ano kasi ako purong Ilocano ko. That's why I call him Lakay. Pinanganak kasi mama at papa ko kasi, mama ko Pangasinan, sa Rosales, papa ko sa Bigan. Pero nag-meet na sila sa Blooming Treat, Maynila. Kaya pinanganak ako sa Blooming Treat. Blooming Treat, Maynila. Anong purpose nila na... School. Doon nag-high school na Tapos nag-meet na sila doon. Tapos sa negosyo na. Kaya doon sila nag-meet, doon ako pinanganak. Kami nga apat magkakapatid, bunso ako. Yun. Kamusta ang buhay ni Josh? Buhay ng isang Josh nung nagbibinata pa lang. I mean, bago mo matuklasan na may talent ka sa dancing o street dance o ano bang pwede nating itawag dun sa ano? Makulit yung buhay ko kasi di ba kilala mo ang magulang ko, di ba? Hassle talagang nagtitinda sa McMahon yan Unang-una sila sa Calyero, tapos 'di ba, McMahon, tapos napunta dito sa Bandinere. Hindi, dito sa may ito pa yung sa may Casa Forte. Tapos pero anong business nila sa Pilipinas?
ano kami, bago pa lang yon nagpaparenta na kami ng bahay. May bahay na kami, tapos manuka ng mama at papa ko. Ay, mama, Dun sa- sikat na ako, mama. Oh, ciao auntie. Ciao auntie. Kilala kasi nila mama at Ingat papa. lagi Si mama, may manukan kami. Tapos bukod doon, yung pinapatay sa palengke, kasi meron kami malaking doon pwesto sa Blooming Treat. So doon din ako nag-aral. Tapos may paupahan kami ng BHS tsaka apartment mama ko. Yun na talaga. Tapos sa Bigan, meron kaming yung manukan talaga tsaka itlogan sa Bigan. Ini-import namin. Tapos nagkaroon din kami ng panabong binebenta ni Papa. Hindi ba kayo sangkot kay Atong Ang? Pwede. Wala pa siguro. Ano pa lang nun, no? Baka ibang taon yun eh. Oh, grabe. Pero maganda yung bentahan ng Yung baga, hindi, pagsasabungin mo, no, tapos yung mga talong manok, benta pala, benta sa palengke. Kaya nakikita ko yung magulang ko noon kung paano umasel sa buhay. Pero ang makikita mo kasi sa buhay kapag ganun yung nakikita mo. Ikaw kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, anong may tatawag mo sa pagiging bata ko, naging pasaway na bata ako sobra. Di ba sabi nga ng tao, dito sa Milano, ba't di mo tulungan yung mama at papa mo dun sa, di ba? Makmahon. Hindi ako nakikita ng tao doon. Hindi mo Ganon talaga. din sa Pilipinas, doon sa mga palengke. Ayun nga, sabi, kung ano nga yung nandun. Kasi sa Pilipinas, parang 7 years old ako, 8 years old ako. Gala na ako mga kasama ko noon. Kasi nga Blooming Treat, Maynila. Lahat ng pinasukan ko ng public. Makukulit lahat. Agaw ng cup sa jeep, Solvin boy, lahat. Pero hindi ako mga tropa ko yan, malulupit na tropa. Never mong Hindi, kasama ko sila kasi mga pinsan ko nandun din, mga Ilocano din eh. Mga habulot cup. Uso yun sa Blooming Treat, 80s uso yun, mga gano'n. Yung mga mga parang nakikita natin sa pelikula na Ay, lumaki ako sa ganyan, kapatid. yung mga dayo na hindi alam pasikot-sikot, di hindi ba? alam sa sa Blooming Treat, yan parang sinasabi nila dati, isa sa, kasi sa palengke, yan yung parang dinideliver nila sa dati sa Ungpin, saka sa mga yan ang, kumbaga yan ang kumukuha sa amin ng manok, tapos dinadala sa Divisoria. Yun ang negosyo ng magulang ko. Tapos halos buong Ungpin nun, parang isa kami, hindi naman kami sa pinakamalaki. Isa kami sa negosyo na nagdi-deliver ng manok doon para sa mga gano'n. So, yung buhay mo doon, Lakay, you mean is, hindi ka Pangit. naman, hindi, pero, Sa magulang ko, magandang pakinggan. Sa kuya ko, kasi ang gaganda ng nila eh. Ang gaganda ng flow ng nila. First year, high school, hanggang talagang doktor, mga Pero nandito din sila lahat. Pagdating sa akin, kapatid, wala, sirang-sira talaga. Kaya yung magulang ko, talagang pero mahal na mahal ka ng magulang mo. mahal ako ng magulang ko kasi isa sa nagpupush sila sa akin kahit madami akong sipin mo, ang aga ako nagkaanak kapatid. Maaga ako nag-anak. Mga anong oras yun? 6 a.m.? Hindi, alas 3 kapatid. Alas 3. Hindi, maaga tayo nagkaanak. Kumbaga, sipin mo, ang aga ko nagkaanak, tapos parang sira. Tapos yung mga hindi nakakaalam, grabe. 5 beses ako nag-first year high school. Tapos 1 beses home study. Pinag-aral ako talaga ako ni mama. Nagbayad siya. Wala ba? Hindi ba niya pwedeng bayaran na lang yung teacher? Hindi, kasi hindi naman. Yung rules, tinuruan na kasi yung rules dati, ayaw naman ng magulang ko na parang gusto mong, di ba, hindi mo pwedeng bayaran. Ang gusto dati ng mga matatanda, alam mo na, mag-aral ka. Ngayon, uso yon. Pero yung panahon dati, hindi pwede yan. Sa amin dati, magdo-donate lang ng electric fan Pasado ka na. Pasado na eh. Pasado ka, hindi ako. Kasi problema kasi, kapatid, una-una, di ba, pinsan ko yung labas ng bahay namin, tapos building na malaki yan. Siyempre, panay squatter yan. Kumbaga, yung likod ng building, kasi kagawad si Papa. Si Papa, kilala mo na. Kagawad sa Pilipinas. Kumbaga, tapos paninino ko sa Pilipinas, pulis. Ang problema, siyempre, may mga pinsan ako doon na, siyempre, mga kasabay ko, hanggang sa paglaki klase ko, andun yung mga yung mga parang, siyempre, gumagawa ng kasalanan, tapos, pero ako hindi talaga ako ganun. Kumbaga, iba talaga yung linya ko dati. Kumbaga, kung yung linya ko ngayon, yung pa rin. Ang nakakatuwa lang doon, yung may mga pinsan ako na, sige, pag yan, tinuruan yung maghablot, ginaganon yung mga tropa ko
patay kayo sa akin. Ganun yung pinsan ko. So, na ano mo din na 5 year ka na sa hindi ko kinakaya yun. Ano yung ginagawa mo doon? Bakit? Ano yung pinagkakabalahan mo? Kick out, tsaka expelled. Totoo yan. Hindi ko Pero, hindi, ibig ko sabihin, bakit ako na ganon? Mhm. Gulo din, kapatid. Sa tropa-tropa Hindi lang ko na, din. gang, fraternity din sa atin, ganon. Tapos, binago talaga eh. Ang maganda kasi doon, yun nga, binago talaga. Talagang binago talaga, kapatid. Kasi from makulit na bata eh. Hindi ka pa dancer nun? Dancer na ako. Nagsimula ako magsayaw noon. 9 years old ako. Pero yung bukod doon, kasi saan ka nakakita, kapatid? Simula sa school, nag-bell yun. Pag nag-bell yung recess, pag nag-bell yun, kapatid, uuwi ako. Sasabihin ng magulang ko, ano ginagawa mo dito? Nag-bell eh. Anak, ang tanga-tanga mo naman. Sasabihin nun, hindi uwian yun. Di wala nang magagawa. Naging buhay ko na gano'n. Pero, pinupush ako ng mama ko. Kasi nakakaya kasi doon, pag nagre-repeat ako sa isang school, tapos sinililipat ako sa iba, siyempre nakakaya ang mama ko, ay nak, wag ka na dyan. Kasi kumbaga unang school ko, lahat ng grupong matitigas doon, sinalihan ko. Tapos, siyempre, pag nirepeat ako doon, kumbaga, tropa mo na lahat. Hindi pwede yun. Walang mangyayari lalo sa buhay mo. Oo. Totoo yan. Kaya ang gagawin... nililipat ka ulit. Oo. Isipin mo. Baga nilalayo ka sa barkada. Kasi, kasi si mama at papa talaga. Yun yung minsan na nasa isip ng mga parents na baka kasi napapasama ka lang. Di ba ang mama ko bait? Tropa nga lang mga ghetto orbiti. Tropa niya sa diba? Ang bait ni tita talaga. Bait si tita. Tropa niyan. Tapos, ang ano dyan, ang talagang makikita mo dyan, siyempre galing ako dun sa yung repeater. Pag nagre-repeat ako, sasabihin ng magulang ko, anak, yan ka na naman. Alam mo kung saan ako tinapon? Isipin mo, galing ako ng Blooming Treat, Maynila. Tinapon ako sa Bigan. Doon ka nag-aral? Oo, pinag-aral ako sa Maynila. Sa Manila pa talaga. Doon pangalawang tapon ko, kasi grade 6 eh. Elementary, grade 6, Maynila ako. Tapos dinala ako sa Bigan. Pagkatapos ng Bigan, dinala ulit ako sa Maynila. Doon ulit ako pinag-aral, pangatlo yun. Tapos dinala ulit ako sa San Pedro, Laguna na, pang-4. Tapos yung pang-5, dinala ako sa Alabang, doon ako nag-aral. Tapos yung 5, home study na. Pinush na ni mama, kaso sabi niya gano'n, wag na anak, kasi nakakaya, ilang taon ka na? 18 ka na. First year high school. Oo, kasi pumapasok ako noon. Kapatid, ano ka na noon? OG ka na ng mga... OG ka na ng mga... Sabi ko nga sa'yo, pag nakikita ako, para akong teacher eh. Kumbaga, siyempre, pasaway ka pa. Ang mga barkada ko noon, siyempre, prat nga sa prat, saka gang. Kasi uso naman ng 80s, 90s yan. Ang mangyayari noon, siyempre, pag nakita akong, ang laki nito, teacher yata natin to. Ganun ang tingin sa akin noon. Pero nakakaya na. Kasi, hindi talaga eh. Kapatid, ako yung taong di nagdadala ng ballpen sa school. Alam ng magulang ko yan. Alam talaga nila yan lahat. No? Kumbaga, nakasanayan mo na din. And then, hindi ka na rin talaga nagpatuloy. Hindi kapatid eh. Hindi na talaga eh. Hindi ka na rin naman nila mapilit siguro. Oo, hanggang sa ang tingin na nila sa akin dati. Kumbaga, mabait naman yung anak natin pero wala talagang ipupush siya pag-aaral. Kumbaga, ganun talaga ako eh. Ayaw talagang, hindi ko alam. Alam naman ng yan, asawa ko din na, hindi ko naman tinatago dahil hindi naman tayo boboy. Yun nga lang, di ba? Talagang inaral ko lahat ngayon. Hindi, baka sinasabi mo lang ngayon, alam kasi nasabi mo na ngayon. Eh. Hindi, alam nila lahat. Alam, kahit na wala akong pinagtaguan yan. Alam din nila, yan, itong mga to. Lahat sila alam nila. Kasi ako pagdating sa ganyan, kapatid, hindi mo pwedeng ipagmalaki na kung gaano ka katalino. Mas kinikwento ko sa kanila yung wala ako. Tapos yung pinanggalingan mo talaga, di ba? Kaysa ikikwento ko ang galing-galing ko tapos hindi pala ako marunong sa ganito. Hindi. Kinikwento ko yung wala ako. Tapos papunta ako dun sa magaling. Yun yung magandang aral kasi doon. Mismo. So mabalik tayo kapatid sa about sa pagsasayaw kasi yung pinaka main topic natin ngayon kasi mas kilala ka sa sayaw. Sanabi mo kanina, 9 years old yata. 9 years old. Ano yun? Pinag-aral ka ba sa dancing? Hindi. Babalik tayo sa Blooming Treat sa Maynila. Yun, paano ka nagkahilig? Yan. Ang nangyari kasi, 80s, balik tayo. Lumabas ang mga kababayan, Francis M. Lumabas ng master plan. At saka legit Miss Peace ba yun? Yan. Yung mga tugtugan kasi dati,
wala pang ano noon, wala pang MTV. Wala kang mapapanooran noon. Ang nangyayari kasi sa Blooming Treat, panay ano yan eh. Meron yata papanoorin sa ano, yung Iba mga yun. sumasayaw. Iba ba yun? Iba ba yun? Yung iba-iba Nightclub yung yun, ilaw, oo. iba? Oo, iba pala may, yun. oo. Sorry. Ang nangyayari doon, bibili ka ngayon ng peking tape niya na sa $100. $100 dati yon sa amin sa Blooming Treat, sa bangketa. Kasi wala naman CD doon. Cassette tape, bibili mo, tapos ipi-play mo yon. Ngayon, syempre, kasi ako naniniwala ako, ang rap kasi, ang hip-hop pala, 3 ano yan, version Oo. yan. Ayan ha, Mm. para lang alam ng iba. 4 na version yan. Sasabihin natin. Graffiti. Yan. Pangalawa, sayaw, hip-hop, tsaka b-boy. Yung pangatlo, rap. Rap. Tapos yung pang-apat, ano siya parang... Lifestyle, sa tingin ko. Oo, parang 4, pang ganun siya Oo, parang ganun. Basta 4 ang ano ng ano. Hindi, yung DJ kapatid. DJ pala. DJ kapatid. Pero ang hip-hop pala, ang lifestyle talaga. Hindi yan. Bali 4 yon. So, DJ, rapping, b-boying, yung dancing, at saka yung ano nga. DJ. Oo. Ang pinaganda kasi doon, yung napapakinggan ko na siya, siyempre gusto kong magbuo parang gusto kong sumayaw kasi ang ganda ng tugtog. Simula Blooming Treat, sasakay ako, pupunta ako ng Recto kasi parang 2 piso lang noon sa LRT pa noon, 2 piso lang. May nagsabi sa akin na tropa ko, 8 ako noon tapos siya 12. Oh. Sama ka sa akin, sabi ng ganun. May pupuntahan tayong diskuhan. Ano ako noon? Siguro yung 8 years old hanggang 10, panay music lang ako. Panay ganun pa ako noon, panay. Pero wala pa sila wala pa yung ano noon kasi ang unang-una talaga sa Michael Jackson ako O yung sinasabi ko na mga ano na ako noon, 10 years old na ako, paano ako natutong sumayaw. As Michael Jackson talaga, nag-convert ako sa mga diskuhan, Campus Bubbles, pinakasikat sa Maynila, walang tatalo, sa Campus Bubbles sa Recto, sa Isitan Recto, yun yung number 1 na talagang diskuhan sa Maynila dati. Wala pa yan, yung mga heartbeat social yan Hindi ko alam, hindi kasi ako marunong sa mga diskuhan Yung mga heartbeat. pinupuntahan ko kasi Yung mga heartbeat, wala pa yan. Doon tayo sa Hindi ko rin tinitignan na minsan kung ano yung pinupuntahan ko, basta kung komportable kasi ako. yung Campus Bubbles, dyan pumupunta dati yung lahat, karamihan na nagbibiboy dati. Tapos puntahan din ni Franz. Ano bang ibig sabihin ng b-boy para lang sa kaalaman ng iba? Kung magagaling sa'yo. Breakdance. May b-boy, lalaki. B-girl, babae. Breakdance ang yung B. Breakdancing, Yun. Yun. Yung boy, lalaki. Yung B. Oo. Yun. Hindi, kasi meron akong kilala LGBT nagbi-breakdance. Mga ganon. Siyempre, yun. Respect pa rin sa... Oo naman, respeto. So yun, paano ka nagkahilig nga na... May nakita ako nagbe-breakdance noon, siguro 10 years old hanggang 11. Sabi ko, itong umiikot-ikot na to. Kasi maaga akong natutong mag-tumbling tsaka mag-breakdance. Pagtingin ko, malaking bahay namin, yung sala namin, pinag-uusog ko lahat. Kumbaga nag-ano siya doon? Oo, naggugulong siya doon. Diba Headspin, parang ano lang, nahihimas-masan lang. Hindi. Parang ganun. Kasi yung maganda kasi doon, makikita mo, hagdanan na ganito sa Blooming Treat. Pero malawak siya hanggang dito. Ang mangyayari doon, first floor, malapad siya. Tapos second floor, pag ganito, malapad. Yung kada place, first floor na yan, second floor. Yung pagitan ng ano, ang ng lawak palapag. niyan, makikita mo yung nasa old school na ati. Ganun talaga, nakapalibot sa Maynila. Nakapalibot, mga estudyante yan, nagbibiboy talaga. So, doon ako natuto. Siyempre, maliit pa ako noon. Yung mga Na-curious ka lang na... Oo, may ikot-ikot. So, inumpisahan ko lang sa, ganon, bali-bali, sa bahay. Hanggang sa, sabi nga nila. Wala pang ano nun, internet. So wala pa. Wala pa. Pero siguro 12 years old hanggang 15, pre-practice ko siya. Na ano ko talaga. Kasi sa akin, pinakamahirap talaga. Tumbling, tsaka, pag as a dancer, tumbling talaga, tsaka, kasi yung sayaw, madali, aralin. Ang tumbling talaga, tsaka breakdance, mababalian ka dyan. Hindi pwede, mapuputukan ka ng kilay, ulo. Sasabog yan, mabubukulang ka. Lalo na yung dito mo, lalapat yan. Sobra. Kahit hindi ka nagwe-weights, kasi binubuhat mo yung katawan mo. Sa b-boy talaga. Ganun talaga mangyayari dyan. Ang daming info nito. Ang daming info na pwede nating matutunan. No? Sa mga nanonood sa TikTok, sa Facebook, comment kayo kung siguro may mga topic na pwede nating pag-usapan. Wag na naman personally. Walang personal kung kilala nyo si Josh.
About lang sa dancing, baka may mga tawag dito, may mga gusto kayong itanong na pwede niyang sagutin, bakit hindi, 'di ba? Ako naman mag-ano din, ako naman magbabasa noon, hindi ko naman sasabihin kung hindi po pwedeng itanong yung bagay na yun eh. So, yung mabalik tayo, kapatid. So, paano yung natuto ka na, paano mo ngayon, kasi once na natuto ka sa isang bagay, nasa loob ka lang ng kwarto mo. Ano yung correct. ano yung nag-udyok sa'yo na kailangan kong i-share yung talent ko? Eto, ayan na yung nagsisimula ng Oo. may nakakita sa akin. Ano yan parang, siguro, mga 12 ako noon, 12 na, yung nakikita na magaling na akong, ano na to, sa Laguna na, napag-usapan na. Nalipat na ako sa San Pedro, Laguna na. Ayan na yung mundo ng malaking dancer talaga sa simula Laguna, Alabang, Las Piñas, simula Binyan, Santa Rosa. Kasi pag taga Laguna ka, tapos hindi ka magaling dyan, hindi ka kilala dyan. Pero pag kilala ka, makikita mo, putok yan Ano yan Kasi sa Laguna kasi, uso dati, hugot ang tawag. Parang sa basketball may MVP. Ibang hugot yata yung ano eh. Diba? Ganon, huhugutin ka. Para lang, kunyari may dance contest, ang mangyayari nun, huhugutin ka, o kaya may show sila, na kunyari, may show sila, hindi naman... Import, parang gano'n. Oo, import. Ang mangyayari dyan, kukunin ka, babayaran ka nila ng mga 100, 1,000, para lang dun sa show na yun. O, ang mangyayari doon, so ang nangyari, nagsimula ako sa ganon, yung wala pa akong grupo. So, pumutok yung pangalan mo, o nakikita ka nila. Sa dahan-dahan na ganon. Kasi, yun sabi mo nga, every time na mababagsak ka, lilipat ka ng school, madami kang kilala, madami kilala ito, syempre pag-uusapan, etc. At nakikita nila yung talent mo. Doon yun. At saka ang maganda pa dyan, lahat kasi ng school, di ba 5 school na pinuntahan ko, lahat ng school na yon kapatid, naging star dancer ako. Isa, kasi di ba bata ako? Yung mga high school doon at saka college, kasi may pinapasukan, di ba ang school sa atin merong high school, pero iisa lang yung school, nandun yung college at saka may isang grupo doon na, kunyari, kunyari, dito na lang, sabihin na natin, di ba? Battle, kunyari, ganon. Sa buong school na yon, high school tsaka college, iisa ng iisa ng grupo yon. Pero magpapa-audition sila sa mga baguhan sa first year pagdating ng high school. Nagugulat lang sila. Bata pa nito Sabi mo 12 years old. Yon, nagsimula yon. Lahat ng pinasukan ko. Kasi pag sinabi nila audition, sige, turn mo na ikaw. Pakita mo yung best mo. Magugulat sila. Traveling ako, sunod-sunod. Tapos mag-breakdance ako. Ganon. Tapos, magugulat sila. Ngayon, sabi niya, hindi pa ako nagsasayaw noon, kapatid. Sige, breakdance pa lang. Wala pang sayaw yun. Pero ang inauditionan ko, sayaw. Kasi ganon ako ang mangyayari noon. Hindi, sabihin natin, may sayaw kayo, kailangan din ng kakaiba. Parang ganon, ikaw yun Ang mangyayari kasi doon, di ba, alam ko na kasi na audition. Pag sinabi nga may audition daw, kada school kasi, di ba, merong mga dancer. Varsity, saka dancer. Ano yan, maganda kasi dyan, ito lalabas na malalaman ng magulang ko to. Kasi dati... Hindi sila nakikinig. Si-share na lang namin, kakat namin, tapos papasa namin. Kasi ito maganda dito. Kasi sa atin, may scholar. Totoo yan, alam na, lahat ng basketball ng varsity at saka mga dancer, may scholar yan. Yung scholar doon, ibig sabihin, mababawasan ng 30% yung binabara. Parang alam ko na kung saan papunta yung tuition. Yung tuition, totoo yan kapatid. Totoo, nangyari sa akin yan. Lahat ng pinasukan ko, magbabayad ako ng tuition. Kunyari, lumabas doon, di ba? Lumabas doon. Babayaran na kasi ni mama yun. Kunyari, 35K. Buong taon na yon para wala na silang problema. Ang mangyayari doon, alam ko na yung pag nag-audition ka, sasabihin ng mama ko, hindi na, babawasan na lang natin yan kasi baka hindi ka na naman makatapos. Kasi alam naman ng mama ko na repeater ako. So, ibibigay niya yung kalahati. Kunyari, 30, 10, gano'n ibibigay niya. I-half niya din bago ako makatapos. Para pag kunyari, katapusan pa lang para nagloloko na ako, hindi niya na ipupul kasi wala na nga ako, kick out na ako. Ba't niya pa ipupul, di ba? So, ang ginagawa ko noon, humihingi ako ng pera sa kanya, pero hindi nila alam. Na scholar ka? Oo, na scholar ako kasi nagagamit ko sa sayaw. Parang naalala ko yung yung kaklase ko.
nagpapagawa ng peking resibo para ano lang, malaki lang yung ibigay sa kanya, di ba? Uso yan, sa recto, kapatid. Sa recto, number 1 yan. No? Kabi nga ako sa... Peking resibo. Nasabihan niya ako ng ganyan eh. Pagawa ka ng ganyan, kapatid. Kasi ako, yung buhay ko, maikwento ko lang, maisingit ko lang to ha. Alam mo yung nakakahiya sa buhay? Yung... Totoo to, para maging aral na din sa lahat. Hindi pwede kasing, panay forma. Totoo, Mismo. Hindi pwedeng panay forma, panay ano. Ito para sa akin dahil hindi ako nakatapos. Alam mo, nung dumating ako ng 19, nung dating ko ng 19 ko, sabi ko nung gagawin kong trabaho, hindi naman pwedeng panay sayaw lang. Ito, aminin ko to Hindi pwedeng panay sayaw lang. Kailangan may aral talaga sa school. Kailangan kahit high school lang. Nag-aaral ka pa noon, nung 19 ka? Hindi, 18. 18, hanggang 18 ka lang. Oo, 18. Hanggang, kasi 5 taon Tapos, 5 years akong repeater, tapos 1 taon ako sa sa bahay, home study. Hindi na ako, Kasi nangyari nun, dumating sa point na nakakaiya ng humarap sa ibang tao. Kasi, Kumbaga nawawalan na ako ng nandun tayo, magaling ako sumayaw. Pero pagdating na sa, diploma, wala akong maisagot. Pag kasi may ganun May mga tropa kang minsan ang hinahanap hindi yung talent Totoo 'yan, 'di ba? Minsan mga rich kid, mga ganun minsan, 'di ba? Iba na yung mga topic nila. Iba talaga. Hindi tsaka usapang diploma talaga. Hindi ka mananalo doon kasi alam mo naman wala. Huwag ka na ding magyabang kasi yun lang naman yung inabot mo. So sabi ko na lang sa isip ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan. So, ito kapatid, dahil natakot ako, dahil hindi ko alam kung maga ako nagkaanak, di ba? Kailangan kong gumawa ng pera at maghanap ng paraan. Nagtry akong mag-audition sa TV. Ay, hindi muna sa EK muna. Doon nagsimula. Kasi hindi ko... Ano yung AK? Ano yun? EK. Ano yun? Ayan. Ay, wala akong info din sa mga ganyan. Sa EK. Ito. Sa EK kasi, doon ako nagsimula kasi nag-start ako sa Laguna. So napunta na ako sa Laguna, doon na yung 18-19 ko na hanggang sa naging kumbaga, kailangan ko maghanap ng trabaho. Wala akong mahanapan trabaho. Pero ano yun, nagsasayaw ka na, nagbe-breakdance ka na? Oo, yun na yun. Malupit na ako nun, kapatid. I mean is, yung naging, kumbaga, palipat-lipat ka, every time ba na lumilipat ka dun sa high school na yun, na every time na nakikick out ka, every time na pupunta ka sa ibang school, may natutunan kang bago. Di ba? Hindi sa kalokohan, ibig ko sabihin sa sayaw. Hindi yun. Ibig ko sabihin sa sayaw, may makikilala kang iba na maaring mag-ambag sa talent mo. Pwedeng ganun. Hindi ba? Oo, lahat naman ganun. Ang kinaganda lang kasi kapatid, lahat ng pinasukan ko, kasi noon, hindi naman uso kapatid ang b-boy Wala, ang breakdance, hindi uso breakdance, no? Wala pa kasi mga Ang bibihira mo makikitang, kasi ang unang-unang mangyayari dyan, ayan tulad yan, no? Ito sa kabila. Tulad nito, ito, maga kong nakuha to 14. Baluktot yung kamay ko, kasi tinutukod nga yan Kasi, paano yan? Tinutukod mo, nakaganto ka. Para ka nag-ahadukin. Oo. Tinutukod mo yan Siyempre yung bigat ng katawan mo, ang umaano dito lang. So, nadali ako ng Bumalik ko. Pag-angat ko, balik ko na yung kamay ko. Makikita mo lang na Pangit naman kung ibang daliri yung balik ko, no? Magtataka yung iba kung bakit. Dito lang, no? Pero kung may daliri yung balik ko. Saka kung mapapansin mo ako, hindi ako maarte, kapatid. May putok ako dito sa kilay. Kasi makukuha mo yan Talagang mapuputukan ka ng mga sa ulo. Pag nagbe-breakdance ka tsaka tumbling ka, hindi pwedeng hindi ka bago, di ba sabi nga nila, hindi pwedeng gumaling ka basta-basta na isang ganun lang. Kailangan talaga may aral. Kailangan dahan-dahan. Hindi pwedeng madaliin yan kasi hindi mo makukuha yung gusto mo. Ang maganda nun, inisa-isa ko yon. Kunyari, doon ako sa headspin tayo, sa tumbling tayo, sa ganun. So yung, pag-ano mo yun, nasabi mo nga kanina, every time may mga hugot, import ka, doon kumikita ka na. So nagkakaroon kami din ng Hindi, ito na. Simula nung nalaman ko na kinukuha kasi ako dati, doon nag-umpisa yun Tol, may sayo kami. Kailangan, kasi may kalabang kami sa kabila kulang kami ng ganito. Ayun na. Sabi niya, sige na, bigyan kita 1K. Ganun. Sabi niya, pwede pala to, pwede pagkakitaan. Doon na. Sabi ko, talaga, bigyan mo ako. Sabi niya ganun. Kasi, di naman kami yung manager namin. Tapos,
Yun, dahan-dahan, ilan yung pinasukan kong ganun, kapatid? Hindi naman, Kumita ako dyan, yan, lahat ng dancer sa Laguna. Alam nyo yan, kahit ilabas natin to. Alam nila higher level, ayan, lahat alam nila yan. Hindi ka naman Dance 2000, Philippines 2000, alam nyo yan lahat, kapatid. sa Laguna. Oo, lahat yan. Kilala yung mga yan. Karamihan ng dancer dito sa TV nagsasayaw. Mga tropa ko lahat. Mga Yan, dancer shoutout dito. sa inyo sa mga tropa ni George sa Laguna. Yes, Tropa yes, din kayo. yes. Baka dumalo kayo dito sa Milano. Streets are talking. Hindi, Bukas yung iba, sa inyo. diba? yung iba din nadalaw ako dito. Kasi yung iba talagang, ang trabaho, katulad ko, ano na din sila, mga professional na din. Kung ano yung trabaho ko simula noon, kasama sila, ngayon nasa Zumba, linya na din nila yon. Oo. Kasi, siyempre, isa lang naman yung mga mindset. O, ganun. Expand lang, no? Nag-expand lang yung ano. Madadagdagan lang ng kaalaman talaga sa buhay. Ganun naman. Ganun naman lang, everyday. Hindi Yes. hindi na natin, baga, madami ka ng alam, hindi pa. Everyday pwede tayong matuto. Hanggang ngayon, inaaral pa rin eh. Huwag ka lang, sa dancer, huwag ka lang mababalian talaga. Tapos yun, hanggang saan nangyari, mabalik tayo doon. Yung nangyari Balik tayo, dun nga, yung kumikita ka na, and then, nag-audition ako. sa EK. Oo. Ano ba yung EK? Ang EK Alam kasi, ko yung AK eh, yung pang-rat-rat talaga eh. Counter-Strike. So ito na, yung nalaman ko na madami nang umuhugot sa akin sa sayaw, sa tumbling, tsaka sa b-boy nga. Napansin ko, nasabi ko, kikita ako dito kasi hindi ako makahanap ng trabaho nga na maayos eh. Kasi diploma, kapatid. Diploma ko. Oo. Saan ka nakakita? Janitor lang sa atin, naghahanap pa ng Oo, mga sipin mo yun. Hindi, kasi ako, wala namang problema. Kahit janitor ako, importante. Hindi, ibig ko sabihin yung sistema sa atin. May mapakain ako sa pamilya ko, importante. Ang problema, kapatid, kahit janitor, wala akong makasukan. May ano ka na nun, may anak ka na nun. Meron, maga ako nagkaanak. Kasi ako yung pumapasok sa school na may anak. Nagugulat nga yung tropa ko pag dinadala ko. Sino to? Anak ko. Iba yung tingin nila sa akin. Ilang taong ka na ba nun nagkaanak ka? Maaga ako nagkaanak. Maaga ako nagkaanak. Basta maaga ako nagkaanak. Minor de edad. Minor de edad ako nagkaanak. 15. Maaga ako nagkaanak. Tapos ang nangyari, siyempre, magulong buhay, maaga nagkaanak. Kailangan buhayin yung pamilya mo. So, nag-try ka sa EK. Sa Enchanted Kingdom, sa ano yon sa atin. Yung pala yung EK. Team I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going, think you stop. Whoa.杀动脉 boy， 然后隐藏后面地着你会经历暴雨，手上不止全是石头。只想到回去全都继续打在道理之后，我不知道明天过得到底会是好是坏。你必须成功，你也必须得去经历失败。我就是比你精炼，比你多了88个升级。每句 words murmur 的收集，在他们拿起键盘被别雷暴放肆不行，下头我他妈一脚横了那个 pussy。他们讲我一年之前跟我 say you're my bro， 我在电视看你我的 let's get it 不秀，飞你 Netflix 上听你还没得 flow， don't lie please， 小心把你头骨打漏。Right now， 我只想说我 in the sky，I'm Chinese， 我是你留着 Chinese blow。I will know， 什么是过去话的 Hip Hop bro， 不是唱个烂个板个 live 的 bitch go home。你这个圈子真的太乱了，大多都是跪着要饭的，不停的降低门槛，难说输的把位置推开了，粉丝盲目无脑的跟踪，网上无脑的跟风，垃圾们得到了纵容，转过手把你们钱包掏空，就让他们给你痛快，不要跟我说你后悔。I don't care about 什么流，我的位置你也不要。Commissary select the best just for you.
Team Park. Team Park. Team Park. Team Park. Kanina pa natin sinasabi EK. Team Park ng EK. Enchanted Kingdom. So, ang nangyari nun, ganito. Yung sa animation. Yes. Dito, yun. Gardaland. Yan, Parang mga gano'n. ganon. Hindi, ibig ko sabihin, Disneyland. animation is may mga dancer silang, kumbaga, bago lumabas yung mga Yeah, mascots. saka ending, meron yan, may kada ano yan may program kasi yan kada 3 hours, tapos meron yung ending na, lalabas na lahat. Meron din yung opening, magsasayaw lahat ng dancer. So yun, naging ganun ako, tapos naging mascot tayo. Ang kinaganda lang doon, wala akong iniwan sa ere. Kasi ako, kunyari, may nakita akong audition. Kahit saan yun, sa TV, sa Enchanted, o kung saan may nangangailangan na nagsasayaw, lahat ng kadancer ko, may sinenda ko sa lahat ng kadancer ko, 15 yon, 20 kami. Sinasama ko lahat yon. Tapos So, pag nandun na kami, ang nakakagulat lang doon, ba't ang dami nyo? Sasabihin sa akin. Mag-audition kayo na? Audition yun. Pero lang. ang usapan na kasi sa audition, ako lang. Ako, dalawa. Pero isasama ko lahat yun. Hindi kasi ako nang iiwan, kapatid. Hindi ako nang iiwan sa... Hindi ako nang iiwan. Dapat sinabi mo, gusto mo, audition o hold up na lang? Diba? Kasi ang nangyayari, Pamiliin mo na lang. nandun na kami. Simula sa... Pwedeng audition, pwedeng hold up na lang. Tapos nandun na tayo, kapatid. Napasok na ako sa EK. Tapos, ang sunod Ano na... yun, sabihin natin, first audition mo yun, di ba? Hindi, madami na ako na auditionan. Yun lang yung medyo may pangalan na Enchanted Kingdom. Kasi yun dito, Disneyland Gardaland. So, paano sa yun? Philippines. Paano Park, yung sabihin pinakamalaking theme park sa Pilipinas. Yun. Hindi pa ako nakapunta dyan kasi ako naman hindi ako puro Palaganyan. Pero Audition, madami kayo. hindi ibig ko sabihin sa Enchanted Kingdom, about sa audition, ano yung pinasayaw nila sa'yo? Ano yung dala mo, magdadala ka ba? Ito maganda diyan. Yun yung gusto ko malaman eh. Yung unang salang sa akin, ang maganda kasi doon, sabi ko sa ka-dancer ko, sige Dol, mauna na kayo. 3 bus ako. Hindi ko kakilala ng mga yan. Nauna yung iba sa akin. Tapos siyempre, ang mahirap kasi doon, Enchanted kasi yun eh. Dapat lahat alam mo ng sayaw. Ito, para sa mga dancer, alam nyo to, sa mga nagsasayaw sa TV, nakatulad ko, ka-dancer ko sa mga TV, sa mga nagbaguhan pala. Ang pagsasayaw po, may iba-ibang genre ng sayaw yan. Yung genre, di ba, parang sa rap, di ba? Oh. May iba-ibang version yan. Sa amin, sa EK, dahil hip-hop ako, tapos galing pa ako sa B-boy. Tapos techno ako sa techno ako, tapos napunta ako sa hip-hop. Ang pinasayaw sa amin doon, modern jazz. Ayun ang malupit. Ang maganda dyan, medyo umi-split ako noon, kapatid. Kasi nga B-boy nagamit ko yun doon. So, yun nga, ang masakit lang doon, kasi yung ine-expect mo na dapat lahat kayong magkakaibigan, kasi kumbaga masarap kasi magtrabaho Kasi 'di ba parang ako gusto ko lahat kami mapasok, hindi naman pwede 'yon. Ang masakit doon, ganun pala 'yon. Dapat pala hindi kayo sabay-sabay pumapasok, dapat dahan-dahan. Kunyari sa susunod na linggo. Ganun pala ang technique doon. Kasi pag grupo mo yung pinasok doon, mamimili lang sila diyan. Mamimili sila kasi ayaw nila na magkampi-kampihan lang kayo doon. Ayaw nila nang magchichismisan kayo diyan. Oo. Kasi ang pinakagusto ko sa yung mindset ko dati na kapatid kumbaga, sinasama ko lahat ng kapatid ko na yun. Simula sa wala, hanggang sa mapunta kami sa ganon na linya. Hanggang sa ngayon, professional Zumban instructor na sila. No? Kami lahat. Naka-license kasi kami. Kami mga nandito. Ang kinaganda lang kasi doon. Kasi naniniwala ako na kapatid. Kumbaga, hindi kung ano yung ginagawa mo sa buhay. Kunyari, trabaho. Diba? Kanta, sayaw. Pag yan minahal mo, kapatid, magiging magaang lahat yan. Pag hindi mo minahal kasi yan, mabigat sa pakiramdam. Parang obligado ka lang. Pero pag yung ginagawa mo yung with passion, kahit trabaho. ano lang. Hindi, kapatid, trabaho na lang O sabihin na natin magkukuskus ka ng o kaya magbubuhat ka ng mabibigat. Yung iba dyan, kapatid, makakakita ka, ang bibigat ng binibuhat, pero kumakanta pa. Yung iba, Diyos ko, dalawa lang yung kakamot pa sila. Ako pa yung inutusan di ba? Hindi, dapat, kung ano yung ginagawa natin, mamahalin mo yon, magiging magaang yon kada umaga. Ganon kasi akong, sa lagi kong kinikwento sa kaibigan ko. Sabi ko, kapatid, sama ka sa amin, sabi niya. Ang kinaganda lang doon, ngayon kasi, simula noon, maganda yung mindset nila, nagpapasalamat sila sa akin. Kahit yung mga hindi natanggap doon sa kapatid, Enchanted kasi Kingdom. bago ko umalis, yung may pangako kasi ako sa kanila na medyo nagtampo sila. Kasi as a 23 years na ako dito, hindi ako umuwi, di ba kapatid? May akong umuwi sa Pilipinas. Kumbaga gusto ko lang
alam mo yon, alam mo naman yung buhay ko dati. Sumayaw lang sumayaw. Pero wag mo, mamaya natin pag-usapan Oo, niya. yun lang. Mamaya Kumbaga pag-usapan ganun, natin. kumbaga ganun niya. So, ano to, kapatid, anong naging buhay mo sa Enchanted Kingdom nung... Maganda kapatid, yun na. Di naging EK ako, tapos may nakaki-discover sa akin doon. Wala ka ba yung mga tipong, everyday meron kang 2 ticket na libre? Ayun Yan nga, yung mga ganon. meron yan kapatid. Matik yan, pag ganon. Siyempre, may mga inaanak ka, may pamangkin Matik ka. hindi, sa pamilya namin yan. Sa pamilya namin yan. Kasi ang ate ko din doon nagtatrabaho. Para lang sabihin kapatid natin, ko, may mga kapatid ko. benefits din yung mga ganyan. Oo, no, lahat yan. Tapos doon ako na-discover na may nagsabi sa akin, na dancer ko din, sabi sa akin, kapatid, pero na-meet ko na siya, hindi ako sa IK, nagsasayaw na ako sa IK noon. Na-meet ko sa Olivares. May sayaw, ito na yon. Ito na yung dancer ko sa TV, pag-uusapan na natin. Yan. Ito na. Ito na yung, may nagsasayaw na may mga kasamang artista, mall tour to. Nagulat ako, dumaan ako, sinigawan ako. Sabi, kapatid, sabi niya, halika dito, di ba? Kailan tanda mo pa ako, sabi niya. Tol, si Mark, sabi niya, ka-dancer mo dati sa ang tagal na eh. Sabi niya, kapatid, pumunta ka dito, ito address, kailangan kita. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka sa Ortigas. Sabi niya gano'n. Shoutout kay Kuya Carlo, boss namin sa manager na. Sabi niya, mag-audition, ayun na naman, dahil matigas ang ulo ko, sinama ko lahat ng ka-dancer ko doon. Pero, siyempre, ako na naman yung nakuha. Ang maganda doon, ito na, Don't Tell Mama ang pangalan, DTM. Yan yung pangalan ng grupo ko sa Pilipinas, na hanggang ngayon, yan, okay pa rin kami, nag-uusap-usap. May, ano din yan, parang may OG din. May mga kuya, sinauna, 1998. Di ko alam kung kuya mga kuis, kung magkakamali ako. 1998 kasi ang SB, alam ko, Street Boys, 1996. Ito, kokorek ko lang po. Hindi po ako hindi ako naging Street Boys. Naging barkada ko. Ang mga kapatid niyan, kadancer ko, Mark Andres. Kadancer ko po yan sa Alabang, na kapatid mismo ni Kuya Joey Andres. OG ng Street Boys. Sinend ko sa'yo. Yung video, sinend ko sa'yo lahat yan. So, yun. Hanggang sa nangyari, audition, siyempre, pagkadating doon, ako na naman yung nakuha, kapatid. Tapos, doon ko nakita yung buhay na, ganito pala dito. Sabi ko, kapatid from Hindi ka ba nakasabi na iba talaga pag magandang lalaki? No? Hindi, walang ganun, kapatid. Hindi, dagdag yun eh. Dagdag yun eh. Kumbaga, kahit ako naman... Alam mo, ito kapatid i-reveal ko dito to. Alam mo kapatid, pag napunta ka sa TV, sabi mo maitsura ka, pag napunta ka doon, mangingitim ka. Alam mo yung pagpunta ka doon, lahat ng kadancer ko, tisoy la. 2 lang kaming moreno. Ako pa yung pinakamaitim. Pagdating ko doon, alam mo, sabi ko kamukha nito si Wendell. Yung isa kamukha ni Gabby Concepcion. Kapatid, Wendell, Leonard. Shoutout sa inyo magkapatid. Kapatid, ang gagwapo. Alam mo yung magmumukha kang wala. Yung pagdating... Pero, iba pa rin yung appeal eh. Hindi mo Hindi, yun, siguro. Pero diba? pagdating ko nga doon, kapatid, nagulat ako. Nagulat ako, kapatid. Talagang sabi ko, akala mo ikaw na yung, kumbaga, di ba, sa level ng mga, akala mo ikaw na yung may itsura. Pala, pagdating doon, kapatid, sabi ko siya, ang gwapo. Siyempre, dahil nga sinauna, mga OG, tsaka mga sila yung nasa una, tapos ikaw, bagong pasok, makikisama ka talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako kasi nagbibiboy, ako kasi nagtatumbling. Alam naman nila yan. Alam nila yan. Magagaling sila, oo. Pero may kanya-kanya kayong ambag. Pero sila meron. kasi, tulad ng manager ko, pagpasok ko pa lang doon, pagsabi na sa amin kagad na, yung nagsabi sa akin na mag-audition ako sa TV, sabi niya sa akin, kailangan namin ng magbibiboy at saka magaling magtumbling. Subito, 1 linggo, kinontak ako. Punta ka na dito, audition ka. Sinama kulit yung 12. Hindi, anong reaction sa'yo ng mag-audition? Ay, ito na. Yung mag-audition ako, alam mo yung maganda doon, dinakuha na ako. Anong mag-audition? Hindi, sabi mo nga, mag-audition, sinama mo yung 12 ulit. Yung 12 ulit, di sabi niya, yung sinabi nila, yan ka na naman, di naman kami makukuha dyan. Sige na, sabi kong gano'n. Sumama pa rin sila sa akin, pero yun na yung huling sama nila sa akin kasi parang, sabi nila, hindi naman kami nakukuha tol eh. Sabi gano'n. May nawalan na ng gana. Pero kada may show, alam mo yung kahit nagsasayaw ako sa TV, lagi pa rin akong, kasi lagi ko silang kasama. Anong first appearance mo sa TV? Kumbaga, anong programa, saan channel? Kasi, sa Master Showman ako noon. Ano pa noon?
Hindi ko na kasi alam kung walang tulugan pa noon o ano hindi, wala nang Master Showman noon. Pero parang si Kuya Jones pa rin yun. Oo. Pero Master Showman na yun. Oo. Yun na yun. Sa Master Showman, tapos napunta kami sa EK, tapos madami kaming mall tour. Yan, madami naman akong picture Hindi ko lang pinopost masyado. Kasi gusto ko, bandang huli, may panlaban ako. Alam mo yun? Oo. Hindi ko masyadong pinopost yung gano'n. Pero alam naman ng mga nasa Pilipinas din yan. Ganun. Saka si ang mga tropa ko sa Pilipinas, ito, i-reveal ko natin. I-reveal natin. Ano na naman yan? Sa Pilipinas, ang mga nakakasama kong magsayaw sa Pilipinas, sa Laguna, si Charlie Mac. Yes. Rapper yun ha? Eto pa, Salbakuta. ang original ng Salbakutang Nawawala. Cesar Echas. Ciao, tol. Hindi nyo alam yan. Hindi ko alam to. Cesar Echas. Ewan ko Yan. lang kay paring Bads. Pag nakilala nyo si Cesar Echas, basta may kwento bakit siya nawala sa Ghetto Dogs. Sa Salbakuta. Yan mga nakakasama ko magsayaw yan dati. Kasi dati, mundo din ng mga yan, dancer. Charlie Mac. Magaling magsayaw yan, kapatid. Magaling magsayaw yan. Yan nakakasama ko. Kasi taga-Bing yan mundo nga ng mga taga-Laguna yan. Magaling yan. Hindi pa sila, pasikat pa lang sila noon. Alam ko, pa lang sila noon, Ghetto Dogs. Magsisimula pa lang yung Ghetto Dogs sa Bababuyen. Yan. Kasi ako nasa mundo ko ng hip-hop dati, ng rap inisip ko lang, bulol kasi ako sa art. Kaya hindi ko tinuloy. Meron nga dyan At least bulol ang ako hirap magsalita, baka makasakit ako sa bulol ako sa art. Siyempre tinanggap ko yon. Kasi dati, natutuwa ako. Ang asawa ko nga magugulat siya. Lahat ng pinakikinggan ko talaga, may mura. Mga kapatid ko, gaganon. Lahat mura talaga. Kasi ganon naman di ba? Oo, ganun naman yung una talaga. Dati, lalo na... At saka yun, isipin mo, nung kabisa... una, panibago, bago sa panlasa. Yes. Kasi wala, masyado pang dati. Complicated, yung masyadong madaming limitasyon. Pag dati nga magugulat ka kasi lumaki ako sa kasambahay namin tapos yung mga kapatid ko, ang mama at papa ko kasi hindi na nagpalaki sa akin dahil maaga nga pumunta dito. Magugulat ka dati. Pag aga-aga, 8:00, Sabado at Linggo, kasi di ba hindi naman pwedeng Monday to Friday dahil pumapasok tayo. Pag nag-play ka, ang aga-aga, binubuhol yung ang tugtog 5:30, Santa Rosa. Sabi mo dati, mga ganun ang ko dati. Hindi ako mahilig pa sa di ba, ang mundo nga ng hip-hop, nandun yung rap, nandun yung master plan, nandun yung tawa ko ng tawa. Kasi yan ang mga pinakinggan ko dati. BB Clan, ayan, Chinese Mafia. Hanggang sa napunta ako sa sa talaga master plan, B-boy. Doon ako napunta na. Pero kapatid, mabalik tayo dun sa Pagsasayaw. Total, naman yan. Gusto namin kasi pag-usapan yung buhay mo talaga. Kasi gusto ko namin ipakilala at makilala, syempre. Kamusta naman yung naging buhay mo sa pagsasayaw mo sa TV? Hindi lang sa financial, kundi... kasi pag makikita ka namin... Kumbaga ako, makikita kong sumasayaw yung isang tropa ko sa TV o nag-rap sa TV, hindi ibig sabihin masaya siya. Kasi walang madaming pwedeng itago sa sayaw, sa kanta. Hindi natin alam yung pinagdaan buhay. Mga ganon. Kamusta naman naging buhay mo nun? Isa lang yung kaya kong sagutin dyan ng napakagandang sagot. Kasi nga, hindi ko kasi iniwan ng Kumbaga, habang naliligaw ko sa ng landas noon, pero hindi ako iniwan ng Panginoon, kapatid. Yun yung pinakamaganda. So, pinagpatuloy ko yun. Nagsishare tayo ng gospel, ng Bible, siyempre study. Tapos, ang maganda pa doon, yung makikita mong hindi ka pinabayaan ng Diyos kahit alam nilang, di ba, hindi ako nakatapos. Tapos, ang kinaganda doon, yung ginamit ng Panginoon, yung pagsasayaw ko, alam mo ba na ang bumuhay sa pamilya ko, lahat ng anak ko, sayaw. Totoo yan, kapatid. Oo. Simula sa Pilipinas noon hanggang sa TV, mapunta ako sa EK, mapunta ako sa Don't Tell Mama, sa TV, tapos napunta ako sa racket na hugot-hugot. Pero bawal kasi yun, kapatid. Pag nakakontrata ka kasi sa Pilipinas, bawal kang sumayaw sa iba. Patago.
kumbaga patago ka magsasayaw. Tapos ang palibasan nun, wala pang camera wala pang Yun yung YouTube. kagandahan nun. Meron lang mga Nabalitaan nila pero pwede mong itanggi. Kasi wala silang pruweba. Wala kang parang pruweba. Kaya pwede kang rumakit. Tapos yung napunta na ako dito, talagang, kapatid, hindi ako nagsasayaw. Alam ng mga tao dito yan. Alam mo ba, nasa domo akong aga-aga. Alam ng mga tambay yan. Pero kapatid, anong, kumbaga, sabi mo, binuhay mo yung pamilya mo Sa sayaw. sa sayaw dun sa Pilipinas. Hanggang dito. Hindi, bago natin pag-usapan yun dito, kapatid, ito lang kasi, Sige. ako wala pa akong kopya, Wala kita pa, mo, wala diba? pa. Nakikurious lang ako eh. Kumbaga ako, bilang rapper, kung binubuhay ko na ang pamilya ko sa pagra-rap sa Pilipinas, kumbaga ito, tatanong ko sa'yo, sige. kasi hindi ko naman naranasan, ano yung nagtulak sa'yo para mag-abroad? O ano yung naging dahilan, bakit mag-abroad? Ito sasabi. Maganda yung buhay ko sa Pilipinas. Oo. Simula nung, di ba, ganga, nabaril kuya ko dahil sa akin. Inalis sa Chow. May mga nakakaalam yan. Sa battle din kasi hindi naman ako nagkikwento sa ibang tao. So kumbaga natakot din ng parents mo na Kasi palibasa si Papa nga, 'di ba, negosyante, nagko-collect ng siyempre. Alam mo yung mainitin ng ulo mo din. Tapos siyempre kapatid mo yan kahit sino ba naman. hindi, diba? galing sa akin yung gulo. Yun nga, imbigi. Kahit pa sabihin nating ikaw ang mali o kapatid mo Kasi mali, madami kapatid mo, nandudun pa rin yun eh. Madami ng trouble na nangyari sa akin. Ayun yung About sa sayaw din yan? Or about sa ibang... sayaw tsaka gang. Aha. Ayan, sayaw tsaka gang. Tapos ayun, ayoko Ay, yung mga nasasapawan, parang ganun. ayoko pumunta dito kasi parang walang buhay dati. Hindi ko pa alam Parang walang buhay kasi ang buhay ko dati paldo ko sa Pilipinas kapatid. Alam mo yung mga DI, ang mga tropa ko kasi noon, yung level na nung mga 1999, 2000, 2001, ang mga tropa ko niyan DI. Napunta na ako sa dance instructor na ballroom. Ang pera namin noon, kumbaga sa wallet, naka-jirbo pa kami noon. Yung mga mahaba. Ayan, yan. Pag binuklat mo yung kapatid, hindi naman sa pagyayabang. Kasi Parang nakita ko din yung wallet mong yun, dinala mo yata dito eh. Parang may na-recall. alam nyo lahat Meron yung wallet na mahaba. Oo, yung bagong dating yung ako parang pang karaoke, pag parang mag-select ka ng ng number sa karaoke, sa videoke. Yung labas yung Parang nakita ko sa iyo yun. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Inauso yun. Alam mo yung mga kasama kong mga DI, alam mo yung pag nakakakita ka ng ganon, yung dinala kasi ako may mga kaibigan na ako na nagtatrabaho. Hindi ko ikakaila, nagtatrabaho talagang hosto sa Japan, tapos nag-agogo dancer sa atin. Pero meron yung malinis Malinis talaga, walang table lang. Merong hindi, merong may table. Kasi pag sinabing bar sa atin, yung mga agogo dancer, baka ang iniisip nila, yun na kagad, hindi. May dancer doon, dancer lang kapatid. Oo. Gusto lang pumera. Yun, mundo na namin noon nasa ganun na. Pag umiinom kami dati, makita mo yung mga pera. Ang 20,000 kapatid, mayaman ka na noon. Oo, malaking-malaki yung pera. Kasi kami dati, sinasama nga ako ng barkada ko, sama ka na para hindi ako ma-rape. Sabi ko, bakit? Bigyan kita 5,000. Para hindi mo titanggihan yun. Kasi bibigyan ng 20,000 yun eh. Bibigyan ka niya 5,000, tatabihan mo lang para hindi may dahilan na uuwi. Oo, parang ka lang. Chaperon ka lang. Totoo yan kapatid. Dumaan ako sa ganyan. Talagang, yun nga, siyempre, ang ganda lang nung, pero yung, nasasabihan ko kasi lahat ng kaibigan ko. Kaya ako madami din akong barkada sa Pilipinas. Alam mo yung ginawa ko dito? Alam din lahat ng battle crew yan. Di ba may bahay kami dito? Lagi akong, punta kayo dito, akong bahala, akong magluluto. Ginagawa kong, parang ko lang ampunin ko lahat eh. So, ganun din ka din sa... Ganun ako sa Pilipinas. Ganun ako. Madami akong, isipin mo, may nakilala dun sa amin si Jenner. Nauli ng tangke yun eh. Aakyatin yung bahay, yung gasol. Aakyatin yun, ibebenta nun sa kapitbahay. Saka sa mga kiluhan. Para lang kumita. Ganun kasi umasal yung mga sa amin eh. Alam mo, ginawa kong dancer yun. Sa lahat ng dancer sa amin dun sa Laguna, naakyat bahay nun. Basag nga yung mga mukha nun eh. Pero alam mo, sa bahay namin, palibasa nga sila mama at papa, di ba? Ang maganda doon, yung bahay namin, dahil nga siyempre malaki ang respeto sa akin, dahil lagi ko pinapayuhan, ni minsan hindi gumalaw yung kamay niya para lang kuhanan ako ng gamit. Hindi pumitik. Wala kapatid. Doon ako nagugulat sa mga nakukuha ko.
Kahit dito ginawa ko yan. Oo, kasi gusto ko, alam mo yung kahit hindi ka maging superhero, pero kumbaga, nakakakita ka ng taong gusto mong mabago yung buhay. Komplementi yun, kapatid. Ang pangit naman kasi yung balita, natanggal ka sa Kapatid, dance hindi group. kasi meron yan. Kasi nagnakaw ka ng gasol. Pangit naman yun. Ang pangit naman ang balita. Hindi ngayon, kasi di ba? ako sa Pilipinas, nagko-collecta na ako ng sapatos. Ah. Oo. So, Hindi, baka trip niya yung gasol. Meron siyang sakit sa gasol. hindi Yung kasi, gasol yung mga gasol kasi, alam niyang mabilis ang bentahan. Nakakit ng bubong yun, Ay, kinuli pa nga ng barangay yun sa amin. Tumakbo sa bahay ko. Alam mo, ang sakit lang sa pakiramdam kasi makikita mo, niyayakap ka eh. Pero hindi mo pwedeng ibigay kasi, na-actually na nagnakaw siya. Sabi niya, kuya, magbabago na ako. Pero inahatak siya sa akin. Punit-punit yung damit ko. Sabi ko, tol, ba't mo ginawa? Binabago kita eh. Sabi ko gano'n. Pinagbabago kita, tol. 3 na yan. Sabi ko, pangatlo na yan. Kasi tol, pag pupunta ka doon, dahil si papa ko nga, di ba, mga tropa nga, pulis ang ninong ko. Isipin mo, sasabihin namin lagi na lang gano'n. Areglo na natin yan. Total, sa papa ko naman. Kasi nga, gano'n. Hindi pwede, kapatid. Kasi pangatlo na eh. Nakakaawa. Hindi na rin matututo, kumbaga. Tsaka hindi na din yung pangatlo hanggang sa kapatid hindi ko na nakita eh. Pero nung kinamusta ko siya sa itong last month sa mga kadancer ko, kumusta na si Jenner? Buhay pa naman. Sabi ko talaga, hindi ba natutukan? Naloko ko. Niloloko ko, niloloko ko. Sana nag-iba din ang buhay Hindi, niya. nag-iba na daw. Nasa kulungan na daw ngayon. Nag-iba na daw. Kumbaga yun na yung bahay niya. Doon na rin siya nagbebenta ng gasol, di ba? Yun na daw. Parang siguro, niya na, ugali niya na. Pero, Hindi, may sakit yung minsan yung mga taong ganun. Na talagang pag may pwedeng kukunin talaga. talot niya, tawag ako nung last month sa ka-dancer ko. Tol, kamusta na? Sabi ko, sipin mo, kuya ako eh. Kasi mga bata pa yun. Tol, sabi ko, komplimenti. Idol na kita ngayon. Dati ako lang yun. Hindi, kuya, sabi gano'n. Sabi ko, isipin mo, mga ka-dancer mo ngayon, si Manix, saka si DJ Lunyo. Grabe, kapatid. Pinakuusap ko pa kay PJ yan. Oo. Shoutout nga pala kay PJ Ciao, Marvin. kapatid. PJ Marvin yan. Si YB. Yung mga nanood sa podcast, ito yung kadugtong nung podcast na yun. Kasi may nasabi na kanina, may nasabi si PJ na gustong lilamin. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko dito, nabanggit mo lang ako. And then nagkaroon Kasi na nanonood ako ng open talk. sumusuporta tayo, kahit tayo naman paganto-ganto suportado sa mga kaibigan sa kapatid. Yes. Nung nasa Pilipinas ka, 'di ba? Maganda na yung kita. Sabi ko sa'yo, mga 2 days tayo magkukwentuhan dito. Ako wala akong problema. Ako day off ako ngayon. Bukas pang Sa bagay, baka pagtapos nito, torna laboran, balik laboran na, i-work na tayo. 25 na kapatid. Episode na ito, mga makakatatlong upload yata to, 4 na ganun. Pero yun nga, 'di ba ako kumikita ka ng malaki, nakikita ka sa TV. Wala bang nagka-interest sa'yo na gusto mong kumita ng mas malaki? Sa anong paraan, kapatid? Yun ang itatanong ko sa'yo. Na, Wala, kapatid eh. Baga, offeran ka ng... Wala, kahit dito nangyari. Meron dito, pero hindi naman ako ninoperan. Parang nasabi lang na, baka gusto. Sabi ko, gusto po. Kapatid, hindi pwede. Kasi tayo eh. Puro tayong, alam mo naman. Oo. Kung nagigets yung pinag-uusapan namin, puro. Alam legend nyo na yun, kayo. legends. Puro yun. Kasi hindi malabong mangyari yun eh. Oo, totoo. Hindi, pero walang nag-alok sa akin. Siguro kita kasi nila, di ba sabi ko nga sa'yo? Kita nila siguro papalag to. Hindi, tsaka kung paano tayo mag-usap kada nagkikita tayo. Ikaw, sila Kuya Nad, tsaka ng iba ng kaibigan. Kahit minsan lang tayo magkita, kumbaga may kwenta yung pinag-uusapan natin. Kaya pag nakikita ako ng ibang tao, hindi mo maloloko yan, kapatid. Kumbaga, sabi nga sa Pilipinas, matatawa, kapatid. Kapatid, no, umalis ka dito, dancer. Hanggang dyan, dancer ka pa rin. Alam mo, sabi sa akin, ang usap-usapan sa amin. Kasi dati naman na, iba na mindset mo eh. Oo. Kasi ganun eh, pag iba na mindset mo dati, itutuloy-tuloy mo yon, tapos dadagdagan mo pa. Mismo, mag-i-improve ka lalo. Mag-i-improve ka. Ganun yun. Dapat. Hindi pa urong. Kumbaga, hindi ka pwedeng sikat ngayon. Bukas nakakulong ka na. Tapos pabaksak ang buhay. Hindi. Dapat babaguhin mo. Dapat, ako ang dami nating kaibigan dito na nagbago.
Thank you, Lord. Salamat ng marami. Naging inspirasyon sa iba din yung mga pagbabago. Oo, sobra talaga. Ano muna tayo, Lakay, kapatid? Sige, tuloy mo ulit. Hindi, tapos na tayo sa Pilipinas. Mamaya natin pag-usapan about sa Milan. Pero Solid huling na break muna pakikisama. tayo kasi Kahit pabago lang alam ako mo naman, dito. may mga dumating tayong Ito, bisita. sarap sa Kailangan kanila. nating Bago tayo entertain din ng magtapos konti. At magbabalik kami. Dito lang sa streets. Thank you.